sa inyo mga kababayan. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi yung lumalabas na balita ngayon na kung saan interview daw itong si Nanay Lolit Solis ng mga taga-Abante at tinanong kung ano daw po ang masasabi nito sa issue nitong si Vice Ganda at sinagot daw po nang wala daw pong pakialam kay Vice. At dito mga kababayan, marami pa tayong matatalakay pero bago natin ito pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-like ng mga ganitong klase ng video or issue dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiyan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti pong kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So eto na, tawa ko ng tawa kanina dito kasi pumutok etong balitang ito. Sa totoo lang kanina dapat isasama natin to sa topic natin. Kaso nga lang yung topic natin kanina medyo seryoso, kaya hindi ko siya maisingit. Ano po ngayon, seryoso pa rin naman yung topic natin. Ano po, dahil may mga matatalakay tayo dito na talagang seryoso. Ano po, pero unahin na agad natin to. Sabi dito sa Abante, una sa balita, ito po yung source natin. Sabi daw dito, Lolit, walang pake kay Meme. Sino ba si Meme? Di si Meme Vice? Sabi dito mga kababayan, ito daw. Yan. Nag-lunch kami kasama si Manay, Lolit Solis, at ilang mga kaibigan. Dahil hindi pa dumarating ang order namin, chinika-chika muna namin si Manay Lolit Solis. Inusisa namin siya kung ano masasabi niya sa demanda ng kapisana na social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated or yung kay SMBPI laban kina Vice at Ayon Perez. So ito daw yung naging sagot ni Nanay Lolit Solis mga kababayan. Sabi dito ni Nanay Lolit Solis, wala akong pake sa kanila no? Diba mga kababayan, eto yon. Alam naman natin na kapag yung isang artista, medyo maganda yung itinanim na pakisama sa iba, pag gaya na demanda, pag may nangyaring hindi maganda dyan, automatic marami ang nag-aalala, marami ang nakikisimpatya, pero talagang grabe, nagulat ako dito kasi alam naman natin, si Vice Ganda kilala. Sinasabi ng iba, marami daw natulungan, maraming naitulong. Ngayon mga kababayan, ang sagot ni Nanay Lolit Solis dito, wala daw siyang pake kay Vice. Aray! Sabi pa dito mga kababayan, aba, bago yata yun, na walang pakilang ang dialogue niya at hindi siya nakikisawsaw sa issue kay Meme Vice ha. Kasi alam naman natin mga kababayan, kita nyo ba yun nung nangyari ang hindi pagkakaunawaan ng Tito Vic and Joey, TVJ versus Tape Incorporated. Mga kababayan, nung nangyari yung hindi nila pagkakaunawaan, si Nanay Lolit Solis, di ba? Pag in-interview mo, marami siyang nasasabi. Sinasabi niya na ang tip ng 8 Bulaga is TVJ. Sila naman talaga yon at peke yung mga bago ngayon. So ngayon, nung hiningan siya ng opinion patungkol dito kay Vice Ganda, ang sagot niya lamang wala siyang pakialam. Ibig sabihin hindi siya interested mga kababayan doon sa kwento or demanda laban kay Vice or doon sa problema ni Vice. Sabi pa daw dito ni Nanay Lolit Solis, busy ako, haha. Natatawang chika ni Manay, Lolit. Nako, mukhang hindi masyadong machika ngayon si Manay Lolit Solis sa mga issue sa showbiz dahil sa sad niya. Ito daw ba yung sinabi? Balita kasi, dahil daw malungkot itong si Nanay Lolit Solis. Balita nga kasi 3 beses sa isang linggo na raw siyang magda-dialysis or dinedialysis mga kababayan. Eh yung 2 beses nga lang sa isang linggo ay nagre-reklamo na siya dahil 4 na oras daw kada araw yon at magiging 3 araw pa yon. Ang hirap din, nakakainip, chika ni Manay Lolit. Yan po yung sinabi. So ngayon, eto pa. Kung makikita ninyo mga kababayan, sabi pa dito, biniro naman namin siya na huwag nang malungkot dahil mas maraming magbibigay ng datong sa kanyang pambayad sa kanyang dialysis. Ganon, ayoko pa rin sa niya. So ibig sabihin, kung sakali makikisawsaw pa, dadami pa yung magbibigay ng datong kay Nanay Lolit Solis. Pero ayaw niya na talagang makisawsaw sa issue nung kay Vice. Parang ganon. Parang ganon yung sinasabi dito. Sabi pa dito, katabi namin si Senator Bong Revilla. Kaya nagdialog ito ng Nay. Ako na ang sasagot sa lahat ng gasto sa pagdialysis mo. Pero ayun na nga, malungkot pa rin si Manay Lolit Solis ha. John Lalin. Diba? So ngayon mga kababayan, sa madaling salita,
walang nag-aalala kay Vice. Walang gustong manghimasok sa issue ni Vice. Ang sakit. Kayo, ano masasabi ninyo hinggil dito sa binitawang salita? Ano po, hinggil dito sa sinabi ni Nanay Lolit Solis na wala siyang pakialam dito kay Vice. Ibig sabihin hindi siya interesado sa kwento ng issue ngayon ni Vice. Comment ko na lang ha sa ating comment section. Ngayon punta naman tayo sa next topic natin. 4 na article lang ito mga kababayan kaya medyo mabilis lang tayo. Sabi pa dito mga kababayan, ito basahin natin galing din sa Abante, una sa balita naman. Sabi po dito, ganda Perez lalong pinagtitibay ng mga intriga at batikos. Dahil nga mga kababayan, ito yung basahin natin. Ito right? Tila hindi magbababa ng kanilang pride ang mag-asawang Vice Ganda. Ayon Perez, kaugnay sa mga nasabing dapat magpakumbaba ang dalawang mga samut-saring issue sa kanila na nasa tingin ng iba ay hindi angkop sa mga murang edad o mga bata mga kababayan. Kasi di ba sabi ko sa inyo, eto lagi nating sinasabi, much better magpakumbaba na lang si Vice at saka itong si Ayon. Bakit? Kasi kahit papaano makakakuha sila ng simpatya sa mga tao at may iwasan, at may iwasan mga kababayan na kung sakasakaling umakyat sa korte yung isinampang reklamo o kaso, yung kasong kriminal laban po kay Vice at kay Vice Ganda at saka kay Ayon Perez, mababawasan yung mga tao na gustong magsampa ng demanda sa kanila. Ano po, kaya nga sinasabi ko, much better. May magandang pupuntahan kung hihingi talaga ng pasensya etong si Vice at saka itong si Ayon, magpakumbaba. Mababawasan yung mga tao na gustong magdemanda sa kanila kung sakasakaling umakyat sa korte yung isinampa nilang kaso. Kung magmamatigas pa sila mga kababayan, marami mga netizen ang gustong magdemanda sa kanila. Di ba? Marami mga tao ang lalong matitrigger na idemanda po sila kung hindi sila magpapakumbaba. Kaya nga much better, habang hindi pa masyadong mabigat yung sitwasyon ngayon, magpakumbaba na lang etong si Vice at saka itong si Ayon. Ano po, lahat naman tayo may puso, hindi naman natin sila matitiis. Kapag kakita nating sincere yung paghingi nila ng public apology, bakit why not? Bakit hindi patatawarin? Nagkamali sila. Diba? Pero ang tingin ko mga kababayan, parang huli na. Kung sakasakali lang naman, hindi sa pinangungunahan ko yung mga tao. Pero parang huli na ang ngayon kung hihingi pa sila ng tawad. Pero much better mag-try pa rin sila kasi nga may kasabihan tayo, try and try until you succeed. Malay nyo, marami ang maawa. Malay nyo, si Rendon maawa sa kanila. Maisip ni Rendon pag nag-public apology si Vice at si Ayon, ay, wag na lang pala akong magdemanda kasi nag-public apology na yung dalawa. Okay lang kahit na wala yung aking Facebook page. At least nag-public apology etong si Vice. Malay natin, ganun yung mangyari. Pero kung magmamatigas pa sila mga kababayan, ako, lalo lang dadami ang mga tao na matitrigger na idemanda sila. Sa totoo lang po, kasi kung makikita nyo ipinagsisigawan ni Vice, nakapag-mas-report na ba ang lahat? Paano naman kung isigaw ni Rendon sa publiko, nakapag-demanda na ba ang lahat? Diba? Ay di lalo na, mas matindi yung kay Vice. Ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito mga kababayan, sa kanyang Instagram post ng larawan nilang dalawa ni Vice, nagpalipad hangin pa si Ayon patungkol sa mga kontrobersiya nilang dalawa ng komedyante. Aniya, hindi sila matitinag at lalo pang pinagtitibay sa gitna ng mga batikos o ng mga intrigang pinupukol sa kanila. So ibig sabihin sa madalit salita, nagmamalaki pa si Ayon at saka si Vice. Nagmamalaki pa si Ayon na kahit anong mangyari, hindi sila magpapatinag, mga kababayan, hindi sila magpapatinag at mas lalo pa nilang pagtitibayin yung kanilang pagsasama ni Vice. Sa totoo lang, wala naman tayong pakialam kung mag-asawa sila, kung kasal sila o hindi, kung ano man ang gawin nila. Ang pinapakailman lang natin dito yung issue na kanilang ginawa. Yun lang naman mga kababayan yung punto natin dito. Yung issue lang nila talaga na may mga batang nanonood habang ginagawa nila yung sup-sup daliri, tirik mata, tsalap-tsalap. Yun lang. Wala na tayong pakialam kung anumang relasyon meron sila, kung pagtibayin man sila o hindi. Pero kung magmamatigas pa rin sila at patuloy yung pagpapalipad hangin nila, talagang malilintikan sila. Ano po, yun lang ang masasabi ko. Lalo lang nilang tinitrigger yung mga tao na naiinis sa kanila na mapursyo para magdemanda. Sabi pa dito, basahin pa natin. Aniyan, sana. Yan. Sa panahon ng ingay, mas lalo tayong pinagtitibay. Caption niya sa larawan, kasunod ang dalawang red heart emoji.
Ang sarap ng love story niyan pagka nagkataon. Ano po, love story in the jail. Ano ba? Ano ba maganda love story nun? Mga kababayan. Kasi wala naman talaga akong pakialam sa love story nila. Pero kung gusto nilang pagtibayin sila, talagang mas matibay yung bakal. Yung rehas.